mukhang ang question nila, ayun nga, yung punto na teka, parang sobrang bilis naman natin na hakbang na ito ng ombudsman ni Uncle Sam, ni hindi man lamang kayo nag-publish ng mga rules. Sabi ni ombudsman, ginagaya ko lang naman kayo. Buti nga raw, Anya, wala akong nakaready eroplano eh. Sabi ni ombudsman. Ako yan. Ay, nako. Sa inyo nga niya, pagkakahuli mo, eroplano na pala kaagad ang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte. 4 na tulog na lang pala, Jen. Election na. Halos 3 na lang. Oo, hindi na matutulog. Oo, kasi yung linggo. At saka last day ng campaign mo kasi, Sabado na eh. Friday ba, di ba? Yun nga eh. Friday, Saturday, tama. Sunday, wala nang bawal na mag-campaign. Dahil dyan, ngayong araw may meeting di Avance ang yes. PDP laban. Saan nga ba sila? Diyan sa may Mandaluyong, sa may hindi, yung PDP sa may Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio, yes, PDP laban. Yun namang Alyansa sa may welfare bill. Mandaluyong. Yes. Ayan. Alam mo naman yung welfare bill, Nelson, kahit na wala namang pagtitipon dyan, marami talagang tao dyan. Sa bagay. Di ba? Oo nga. Pero yung Liwasang Bonifacio, medyo sasadyain mo ng konti yan. Kailangan mo talaga ng marami-raming, tawag doon iimbitahang tao na pumunta. Oo. Di ba? Yung welfare bill, kahit wala kang imbitahang tao dyan, puno na ng tao. Diyan sa may gawin ng 9 de Pebrero, di ba? Yan yung nung tayo reporter, galing ka ng San Juan, Lagusan yan eh. Papunta Maynila. Papunta Maynila, kuya Makati area. Yan. Yan po, abangan natin. Na-expect ninyo ang masikip na daloy ng trapiko, Nelson, sa mga lugar na yan. Dahil po siyempre, magkakaroon ng mga pagtitipon, meeting di Avance, ang dalawang malaking partido politikal. Yun nga. Ang problema, Jen, mayroon pang 4 na araw bago ang eleksyon. Oo. Pero yung ilang kandidato ay, kumbaga sa laro, hindi pa nagsisimula ang laban, talo na. Ba? Talo na. Wala, ngayon lang ako nakakita na ngayon. Alam mo naman, kahit kahuli-hulihan sa hindi na sasabihin sila talo. Nako. Pero ngayon ko lang narinig na sasabihin nila sila talo na. Mukhang ito ang problema ngayon, ha? Ano yan? National position? Local position? Ito local eh. Ganon. Ito po ang may decision kasi ang COMELEC. Dinisqualify po ang kandidatura ng tumatakbong congressman dyan sa Pasig. Yung Christian Ian Sia. Yun yung nagsalita ng yung mahahayap na pananalita. Yung nagsabi na lahat ng single mom dyan. Yan, oo. Schedule nyo ako. Ganyan, etc. Puntahan nyo ako once a year. Yan. Sabi ho ng desisyon ng COMELEC Second Division sa kanilang motu proprio petition, maaari pa namang umapila si Sia. Yes, available naman Pwede yan. pa naman. Pero sa Korte Suprema, yes, ibig sabihin nito, Jen, kailangan makakuha siya ng TRO. Kasi kung hindi siya makakakuha ng TRO sa Supreme Court, malaki problema nito. Kasi para sa COMELEC, disqualified siya. Oo, para sa COMELEC. Hanggang walang intervention ang Supreme Court, kahit mag-election pa, kahit magbotohan pa, at halimbawa siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto, hindi siya ipoproklama. Yun na nga. Pero bibilangin pa rin ang boto niya. Bibilangin pa rin. Kasi automated eh. Yun, makikita tama. pa rin niya yan. Kaya lang ang problema, ang ipoproklama ng COMELEC kung walang TRO ang Supreme Court, yung kung halimbawa siya number 1, yung number 2 ang Kung halimbawa. Kung halimbawa naman, hindi naman siya manalo, walang masyadong problema. Walang problema, yes. Pero sino ba kalaban niya dyan sa Pasig? Si Kong Roman Romulo? Tama ba? Hindi ko masyadong Kasi alam ko si Kong Roman lang naman tumatakbo sa may Pasig Sa bagay, At saka si Kong Roman, parang wala pa sa kasaysayan natin. Tumatakbong congressman ay natalo. Anyway, iba pa rin. Pero yun ang huli. Disqualified siya. Oo. Kung merong ay minamalas sa COMELEC, meron din namang kung tawagin ay, wow pare, ang swerte mo naman. Talaga naman.
Kasi di ba, ang daming mga ipinapile sa COMELEC na kung ano-anong disqualification di ba? Yes, oo. Ang isa po doon ay yung aligasyon ng vote buying. Aba, Di ba, kilala ko yan. ang no? dami niyan di ba? Yes. Merong vote buying sa local, pati sa Oo. national position. Oh, yes. Ay, sino ba yan? Meron din desisyon ng COMELEC? Eto naman, Oo. kandidato sa pagkasenador, Jen. Ay, kilala ko yan. Oo. Ang sabi ng Oo. COMELEC, okay ang paliwanag mo. Ayun. Tinatanggap namin ang iyong paliwanag at dinidismiss ang aligasyon ng vote buying. So, ito pala si Camille Aguilar Villar Genuino. Genuino ba ang last name? Napangasama ba niya si, ano? Oo, Sinong Genuino? yung kaibigan natin. Ganun, anak ni dating Efraim Genuino. Hindi yung, ko masyadong kilala eh. kaibigan natin. Kaibigan natin. Ganun ba? Kasi hindi natin kilala. Ngayon ko lang nalaman Genuino pala ang last name. Oo. At ngayon ay apelyido na may asawa. Ang kasi ang paliwanag niya, yung sinasabing vote buying, naganap yan Pebrero 9 pa, February 9. Ayun. Hindi pa simula ng campaign period. Ayun. Kaya kung meron man diyang raffle, kung meron man pamimigay, kung ano man, hindi po pwedeng i-count as vote buying kasi wala pa namang campaign February ano yun? February 9. 9. Kasi February 12. Nagsimula ang campaign period ng national. Ayun. Ayun. Kaya sa memo ng Komite on Kontrabigay, na may lagda ni Vice Chairperson Chopisto Elnas Jr., Oo. nakasaad doon na naipaliwanag mo naman na maayos ang Ayun. iyong panig, kaya wala na yung vote buying So, allegation. na-dismiss Dismiss. yung kanyang vote buying case. Ayun. Kaya lang, hintayin natin kasi sa mga susunod na araw, Oho. may iba pang desisyon yan doon sa iba pang mga ipinail na petisyon. Ha? So sila pa lang, iba alam ko marami pa yung nakasuhan ng ano, di ba? Vote buying. So sila pa lang ang ano, Ito pa lang inire-release ang ng release. COMELEC. Yung kasi namang kay Sia, ay iba naman yun, di ba? Iba, hindi naman vote buying yun eh. Yung Oo. parang bastos, et cetera, ba? Oo. Ayun. At yun naman daw dahil sa may nilabag siya na batas. Sa Maynila, meron ding dalawa na sinampahan ng disqualification case. Yung oo. kaso, di ba? Oo. Si Yorme at saka si Sam, wala pang ano doon. Wala pang desisyon. Wala pang desisyon. Ayun. Oh. So, bagay sabi naman ng COMELEC, kapag kami mga petition na ganyan at pending, magantabay sila. Ano kung ano magiging desisyon. Halimbawa, gaya nung kay Sia, may desisyon na, bagamat bibilangan, pwede siyang mapila sa Korte Suprema. Yes. Ang malungkot dyan, Nelson, di ba, nag-eleksyon, may deklarang nanalo. Abay, ano pala ito? Congressman, no? Di ba, nadeklara. Ang problema mo, pag naideklara na ng COMELEC, sasampa na yan doon sa House Electoral Tribunal, HRET. Oo. Di ba? Sa Senate naman, SET. Well, dito sa usapin ni Sia, mag-file siya ng apila. Tama ba? Sa HRET na o sa Korte Suprema, iakyat niya. Ngayon, Kasi ipapasa na ng COMELEC yung issue niyan doon sa ano eh. in disqualification. Oh, disqualification sa House Electoral Tribunal eh. Ang problema sa HRET, Pagka na ano siya, pagka nanalo. well, kapag nanalo nga, hindi naman siya mapuproklama at mapuproklama yung pangalawa, yung second highest. Hanggang hindi siya napoproklama, doon muna siya sa Supreme Court. Ayun. Ewan abangan na natin yan, yung mga bagay na yan. Pero balita ko, Jen, ito pinag-uusapan ngayon ha? Oo, ano yan? Dahil summer ngayon, mainit, di ba? Oo. Mainit din ang usapin sa politika. Lahat mainit Yes! Ang balita ng marami, may hawak ang listahan. Ay! Opo, kayo na pa, ang dami na pong nagme-message sa akin, Jen, ganito, ganyan. Ano ba talaga yung mga listahan na yan? May lumalabas na ganito. Well, ito na po. Para ho kayo ay wag nang maglumihanan pa, ay ipapahayag na po namin sa palatuntunang saganang mamamayan ang listahan. Listahan. Yes po. Pero bago yung listahan mo, ito munang listahan ko, Jen, ha? Bitiin muna natin. sige, Bitiin natin. sige. Kasi mamaya, alam mo naman tayo, yung mga iba dyan, ako po. Ito ito mabuti. Pagkatapos mong basahin, magpapatay na ng TV. Hindi. Mamaya na, Medyo mamaya. ano natin, suspense ng Mamaya konti. na. Para Ito mo. tumuto kayo, tawagin nyo muna yung mga kapitbahay nyo. Lahat ng mga nagtatanong, para ho, matigil na po yan. Katatanong nyo ng katatanong na yan. Dito po sa saganang mamamayan.
Oho. May lista. Legit Li- na marinig niyo po itong listahan na ito. Tanong kayo ng tanong. Oho. Eto muna, Oh. ang listahan ko. Wala Eto, akong utang dyan, ha? Baka mamaya napasama ako sa mga may utang sa'yo. Oh, Uy, number ano na pala si ano? sino yan? Talaga naman napakaswerte naman. Kasama pa rin si Camille Villar dito dyan, Bato de la Rosa. Oh. Pati si Bongo. Oh, ay, oh, ano yan? Kasama. Si Amy, andyan din? Kasama din pati ba Makino? Uy! Oo. Ano ba listahan yan? Ito po yung bagong survey ng SWS. Ay, kalalabas lang yan. Ayan Oho. Number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Christopher Bongo. Ayun. Vicente Soto. No. Lito Lapid, Ben Tulfo, Ping Lacson, Binay. Halos hindi masyadong nagbago, no? Oho. Abi Binay, Bato de la Rosa, Camille Villar, Pia Cayetano, Ito ba Bong yung latest Revilla. ng SWS? Latest ito Anong kailan May, yung kailan ito? 2 hanggang 6 ata ito. May bagong-bago nga Bagong-bago yan. ito. Oho. Bong Revilla, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Willie Revillame, Oho. Abalos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta. So 18. ito yung 80 na yan kasi masasabi natin winning circle, ano? Oo. Yan yung nasa winning circle. Magtatalo-talo lang dyan. Tinan mo yung from 11 Oo. hanggang 18. Halos magkakadikit 11. Mula yung Bong yung Revilla. Bong Revilla. Kung itong pagbabatayin mo yung survey, Oo. social weather Bakit meron stations. pa yung Amy Marcos, dikit din, no? 11 to. Statistically, ang tag yan statistically tied. Oho. Matinding laban ito. Oho. Kung ang pagbabatayan ay yung survey. Ayun. Pero siyempre, ito ay survey lang. Oho. Meron pang tinatawag na, anong tawag dito? Meron siyang margin of error. Ayun. Saka maaaring marami pang kamali. mga undecided ngayon, Nelson, ha? Meron pa. Meron na. Oo. Itong hawak kong listahan, Nelson, baka makatulong ito para makapag-decide ang ating mga kababayan. Huwag muna. Ganun ba? Yan na Sige. ba? Hindi, sige, mamaya na. Mamaya na. Oho. Pag-usapan muna natin itong... Ano ba na? Baka sabihin ng ating mga kababayan, binibitin nyo kami kung alam nyo hinihintay namin yan. Sandali lang. Marami pang hindi naka-online Yung mga vlogger, nagbibihis pa Tutok na kayo. Nagre-record pa Sandali lang, Ano ba yung tatalakayin Sabi natin? ni Kuya Jazz Vlog. Lagi nakatutok sa atin, Kuya Jazz. Vlog, Jazz Vlog. Ay, follow nyo po yan, ha. Lagi nakatutok sa atin at paborito ang ating palatuntunan. Sabi niya, Jazz, saglit lang, Nelson. Inaayos ko lang yung recording ko. Yun, medyo ano pa ito. Sige. Hintayin ka namin, Kuya Jazz. Sandali lang, Sige. ano ba yung... Dami kasing listahan na naglalabasan ngayon. Kung ano mga listahan yan. Yung ano yung listahan na yan. Oho. Yung kay Jen ang inyong pakinggan mamaya. Oho. Eto, Jen, yung tungkol dito sa itatanong natin sa Vox Populi. Sige, malagay. Vox Populi. Lumitpat na muna tayo dyan. Alanganin kasi itong oras natin. So mag-Vox Populi muna tayo. Ayan. Ano bang issue ang ilalatag natin? May kinalaman dito sa ating Vox Populi. Ito po yung tungkol sa pag-uutos ng ombudsman. Matatandaan nyo si Senador Amy Marcos. Nag-hearing siya tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, di ba? At meron siya mga inilabas na mga, mga nilabag ninyo ito. Nag-file po siya ng kaso sa ombudsman at ang ginawa ng ombudsman, inutusan ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na mag-submit ng counter affidavit. Ang bilis nga raw, nagtaka sila dyan, Oo. para daw Rocky Marciano, itong ano ngayon. Ano yan Ombudsman? Yoyoy Martires yan Hindi bilis. pala Yoyoy. Anong pangalan? Yung mga mabibilis. Hindi, si Ombudsman. Martires. Yoyo kasi basketball player. Uncle Sam. Samuel Martires. Akala ko si basketball player. Yoyo yung Martires yun. Ang sa mga pinadalhan ng utos na yan na mag-submit ng counter affidavit, sina Justice Secretary Boying Rimulya. Okay. DILG Secretary John Vic Rimulya. PNP Chief General Romel Marbil. CIDD Chief General Nicolas Torre. At Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Aba. Ito po ibinatay sa Senate Committee on Foreign Relations
na pinamumunuan nga po ni Senador Amy Marcos. So matataas na opisyal pala ito ng gobyerno, Nelson, ha? Kasi ang rekomendasyon ng Senate Committee, kasuhan, administrative at kriminal, itong mga opisyal na ito. May Pero- batayan daw ho kasi Yun na nga. na ang mga ito'y panagutin dahil sa mga kasong graft, grave misconduct, grave threats, usurpation of judicial function, arbitrary detention, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Pagkatapos matanggap ang utos mula sa ombudsman, binibigyan naman sila ng 10 days. Yung mga opisyal, 10 days para mag-submit ng counter affidavit at iba pang kaugnay na dokumento. Nako. Umalma dyan kaagad dyan. Umalma, para sobrang bilis yung anya. Ang number 1 na umalma dyan, si Justice Secretary Boying Remulla. Hindi anya pangkaraniwan ang nangyari na yan. Wala ba tayo shot ni Mukhang yung Boying? procedure na sinagawa ng ombudsman sa pangunguna ni Uncle Sam Martires, para niyang hindi pangkaraniwan yan. Ang bilis naman. Oo. Di ba? Wala ba tayong tinig ni, Wala ba tayong shot sa mga yan? Hindi lang yan, dyan. Sige. Mismo nga Malacanang si spokesperson Si Auntie Claire ba nag-react din? May, nga pala, ano din dito. Kaya lang dyan, hindi ba, procedural lang naman, Sige, mag-file kayo ng count. Wala pa nga investigasyon kasi wala pa silang... Hindi, pero ang problema nito, Nelson, ang kino-question ni Secretary Mulya, yung mismong procedures ng ombudsman na sinasabi niya, hindi nga pangkaraniwan yung procedure na ito ng ombudsman, Nelson. At alam mo ba kung ano sinabi niya? Ano sabi? Ito po, babasahin natin. Para Sige, na sa sige, ganun sige, mayroon sige. tayong batayan. Yan. Parang hindi malinaw ang procedure. Okay. Kasi dati, meron pang fact-finding. May rules na publish yan. Ba? Yung ngayon, parang hindi dumaan sa fact-finding Basta dire-diretso ka agad sa amin, sabi ng Secretary Remulla. Ni hindi niya na-publish kung ano-ano mga rules. Kayo nga po, kamakailan daw po, nagsampa ng reklamo, ang criminal at administrative, si Senadora Amy Marcos, laban kay Remulla, at ilan pang matataas na opisyal. Pero, naninindigan po itong Secretary Remulla, tama, at naayon po sa batas ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiniyak na agad silang maghahain po ng counter affidavit sa ombudsman. Mukhang ang question nila, ayun nga, yung punto na teka, parang sobrang bilis naman natin na hakbang na ito ng ombudsman ni Uncle Sam, ni hindi man lamang kayo nag-publish ng mga rules. Sabi ni ombudsman, ginagaya ko lang naman kayo. Ang bilis nyo. ang bilis nyo Ito pa, bilisan lang naman. Di ba mas maganda yung mabilis? Totoo naman. Diba? Kasi justice delayed is justice denied. Ay, nako. Ano pa sabi niya? Walang suit, sayang, Buti nga raw, Anya, wala ako nakaready aeroplano Sabi ni Ombudsman. Ako yan. Ay, nako. Sa inyo nga niya, pagkakahuli mo, aeroplano na pala kaagad ang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte. Nako. Ganun pa man ho, magsusumiti pa rin naman sila ng kanilang counter affidavit doon po sa sinampang reklamo. Aywan ko lang, doon ho sa ating mga kababayan. Kasi ang ombudsman, Nelson, ay meron din po silang motu proprio power Di ba? At ang totoo, sabi nga natin, kahit po sa isang balat ng candy, balat o ticket ng bus, may nakita silang aligasyon, pwede pong umahakto ang ombudsman sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Trabaho po nila yan. Kahit nga managinip si Ombudsman Martires, na panaginipan ko niya, may paglabag kayo sa batas At sa pamamagitan ng kanyang panaginip, Nelson, pwedeng maging batayan yon para magsagawa siya ng investigasyon. Tama. Mapasama lang ang gising niya, halimbawa. Pwede niyang gawin yun. At yung paghingi... At hindi mo pwedeng questionin. At saka yung paghingi ng counter affidavit, part naman ng yun ng procedure, due process. Yes. Kasi paano ka makapagkaroon ng fact-finding? Wala nang dapat kunin yung panig ng kabila, di ba? Naman, Oo. Nako. At saka yung tungkol dito sa investigasyon,
napakahaba nung Senate hearing eh. Di ba? Oo. Palagay ko, ang proseso talaga ay sumagot sila. Yun yung counter affidavit na hinihingi sa kanila. Wala pa namang desisyong kasuhan sila eh. Kung mabilis bilisan nyo rin ang pagsagot. Ay. Bilisan nyo rin ang pagsagot kasi pag pabagal-bagal kayo. Ayun nga. Di ba? At saka nasagot naman din nila sa Senado, di ba? Na humarap din naman sila doon. Yun din naman ang paliwanag nyo. Sabi nyo naman, nasunod ninyo ang mga alituntunin ng batas. Yun. Di ba? Si Ombudsman Martires naman ay dating retired di ba? Justice. Retired justice yan eh. Alam niya ang kanyang ginagawa. Well, kayo po ang aming tatanungin. Ipasa natin sa taong bayan, Nelson. Masyado nga bang mabilis ang ombudsman sa kanilang pag-akto doon sa sinampang reklamo laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno sa pagpapakulong o paghuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan. Kung ang sagot niyo po ay opo, masyado silang mabilis, letter A. Kung ang sagot niyo hindi naman po, tama lang yung ginawa ng ombudsman. Yan. B, hindi po, tama lang po yung ginawa ng ombudsman. A, opo, masyado silang mabilis. B, hindi po. Yan. Ang atin pong paraan ng pagsagot sa Vox Populi, ito po, iscan nyo po yung QR code na nakikita po sa inyong mga telebisyon. Gamit po yung camera ng inyong cellphone, itapat nyo po dyan. Yan. Tinapat nyo po. May makikita kayo dyan, Yan. Pwede na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. I-type nyo po mga reaksyon ninyo. Yan. A or B. Tapos na po. Pindutin nyo po yung submit button. Yan. Yung kulay orange. Ayun, automatic po yan, matatanggap namin ang inyong mga komento at mamaya po babasahin natin. Pero kung gusto nyo naman po yung ating text hotline, ito po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kaming napapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan po kami sa pamamagitan ng Radyo Agila Provincial Radio Station at sa Mega Manila, DCEC 1062. At bago po kami mag-break, ito na po ang listahan na hawak natin, Nelson. Ha? Break muna tayo. Break muna? Break muna tayo. Ay, pasensya na po kayo. Magbe-break ko muna kami. Ay, alanganin ba? Ano ba oras? Anong oras na? 4:54 na eh. Magbe-break tayo. Sige, Magbalik alanganin na po lang. Hindi, kasi nakita ko ito, mga pangalan ito eh. Ito pa lang si swerte naman ito. Ay, nako. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Financial security is more important than ever. But what if we could get all your protection needs, life, health, property, and more in one place? Join us as we sit down with Emil Quijano, a leader in direct selling and business expansion, to explore the success story of Royal Care Marketing Services and its ventures. Now, insurance is different. Insurance becomes an investment, savings, protection. What if there's something happens, nandun yung ating peace of mind, yung security. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Ramdam na ang tindi ng init ng araw. Para masigurong protektado ang ating kalusugan ngayong tag-init, narito ang ilang tips mula sa Department of Health. Kung maaari, huwag munang lumabas ng bahay tuwing matindi ang tirik ng araw. Siguraduhin din na lagi tayong nakakainom ng tubig, gumamit ng payong at sombrero, magdala din ng pamaypay. At para laging cool, samahan ng masayang talakayan ni na Ali Soto at Pat P. Daza dito sa ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa Net25. Together, Sunday 25. This Sunday on Cine Throwback. He came from the deepest jungles of Peru with a heart as big as London. I hope you don't mind me asking. Shouldn't you be at home? I haven't quite worked out how to find one. What's your name? Paddington. Paddington. Paddington? Oh, sorry.
Adventure follows wherever Paddington goes. But sometimes, adventure leads to trouble. Catch the heartwarming adventure of Paddington from CNET Throwback on Net25. This Sunday, 12. When life takes unexpected turns, Vanguard Insurance is there to protect what matters most. We provide comprehensive coverage with personalized care. Get protected today and live with confidence. Ayun! Oy, Hyla! Hyla Philippines with Hyla Breeding is an experience. Contact us for free demo. For more details, please call or message us 0917-532-7608, 0920-903-3635. Yan po ang Hyla Philippines. Ayun na, okay na tayo. Okay na, Nelson? Ano? Matapos po ang malalim na pag-aaral at mga pagsusuri, Nelson, para po sa kabatiran ng lahat sa atin hong mga kababayan, at para na sa ganun ay wag na po kayo tanong ng tanong kung kani-kanino pa, Nelson. Ito na po ang listahan na Ito nakuha. muna dyan. Ito, importante ito. Alam mo bang... Ito muna. Nakita ko lang sabi ko, mas may importante ito. Mamaya na yan. Sabi na tigilan nyo na kami. Sabihin nyo na. Nag-file po ng impeachment Nagulat ako rito dyan Ay, mahalaga yan. Impeachment? May impeachment Na naman? complaint na ipinail po. Mag-election ng impeachment pa rin? Ay, ang nagtaka dito, parang hindi naman yata, wala na sa panahon ha? Ewan ko kung anong mangyayari dito. Kapag ka ba nag-file ka ng impeachment ngayon at hindi na talakay, ano mangyayari pagkatapos ng... Hindi, ang problema kung tinanggap. Kasi kung hindi naman tatanggapin, hindi pa magkisimula, hindi pa papatak ang metro noon. No? So, Ayun nga. Diba? Baka nga ma-technical pa ito dyan, ha? Naghain po ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganon? Oo. Sila Cardema ba? Mag-asawa. At ito'y dahil sa pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto at dinala sa International Criminal Court sa Daheg. Daheg. Netherlands. Yan nga po ay sinulong ni na party list Duterte Youth. Ronald Cardema at Marie Cardema. Ayun. Si Marie yung congresswoman dyan. Mag-asawa pala to, no? Ayon ho sa party list, konektado sa probisyon ng Article 11, Section 2 and 3 ng 1987 Philippine Constitution and Rules of Procedure sa impeachment proceedings ng 19th Congress ang kanilang reklamo. Kaya lang, di ba, election, paano tatalakayin ito dyan? Hindi ba? Hindi, kasi June 2 pa ang resume ng Oo. May kalendaryo kaya yan. Ayun pa. At saka siyempre, pagka June 2, iniisip nila yung paglipat na ng bagong... Ayun. Doon, tsaka... Hindi pa yun May impeachment complaint din na pending sa Senado siyempre, hindi na ba pwedeng magpatong-patong yung... Oo nga, technically, paano kayo tatrato yan? Oo. Diba? Ng House Secretary General. Ewan ko kung napapanahon yung pagpapile nila. Kasi kung gusto talaga nila mag-file, pwede naman siguro hinintay nila sa susunod na Congress na. Di ba? Talagang kung ang gusto nila ay maihain niya ng tama at talagang madinig, dapat hinintay man lang nila yung... Hindi ko alam anong motibo nila dito. Kaya nga, baka makasama pa yan. Oo, sa tingin ko, hindi pa dun sa layunin nila na ma-impeach ang Pangulo, mukhang hindi taliwas ito dun sa pwedeng mangyari, di ba? Kasi baka maging technical nga na, kasi once in a year lang ang papile ng impeachment Pag sinabing, hindi, tinanggap nga namin ito Ayun. wala na susunod, next year na. Dapat siguro dyan, ayaw ko lang siguro, tsak naman, kumonsulta sa mga abogado yung mga yan. Pero sana tinapos na nila yung eleksyon ngayon. Ayun, tama. At yung 20th Congress na siguro. Yung kasunod. Kung talagang
desidido sila na ituloy yung impeachment na yon, di ba? Oho. Ewan ko kung anong pumasok sa isip nila at ginawa niya yan. Di siguro ba natin baka matawagan nila si Cardema, dating undersecretary yan ng National Youth Commission. Anyway, madali naman tawagan yan. Ano ang kanilang motibo sa bagay na ito? O ito baka naman ang layunin lang nito, Nelson, ay lumutang ang pangalan nila, yung party list group yung nila. party list, di ba? Oo. Oh. Iyon ang problema. Kasi timing siguro nila. Oo, kaya lang hindi nila naisip din yung consequence niyan. Oo. Na posibleng yung gusto nilang magpa-impeach talaga, baka maharangan pa, di ba? Oo. Ng isang taong ban. Baka Dahil naman nag-file sila hindi naman talaga nila ang plano dyan ay i-push yung impeachment. Oo. Kundi ang plano nila, lumutang ang pangalan nila sa mga huling araw ng eleksyon. Kaya nga. Di ba? Na ang Duterte Youth Party List. Pero sa isang alam mo bang, saan ka ba nakita yon? Sa isang survey sa mga party list. Ano naman yan number 1 nga Yun nga, number 1 sila. Ang So, alam ko, ibig sabihin, tama. wala namang dahilan para mag-promote pa sila, di ba? Oo. Dahil kilala na yung party list nila Oho. So, hindi ko nga maintindihan kung anong motibo nila sa pagpapile. Ayun. Diba? Kasi ang sabi nga doon sa survey, parang posible na sila makakuha pa ng 2 o 3 representante. Kaya alam mo, again, kung i-analyze natin, doon sa mga nakadikit ang pangalan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakinabang ng husto sa nangyari sa Digong, Yan, oo. Bongo, Bato de la Rosa, at yung iba pa ay doon sa senatorial. Ngayon, sa party list group, mantakin mo yung Duterte Youth, biglang tumaas din ang kanilang awareness. At biglang nag-number 1 sila ngayon sa survey ng mga tinalo pa nila yung AXIS Dati di ba kasi AXIS ang nangunguna At saka yung party list group na nung asawa ni Kong Martin, yung Tingog. Ayun. Well, hindi ko alam kung ano ang kanilang purpose ng paghahalin ng impeachment na ito. Yun nga, oo. Oho. O ano pa? Sige, tingnan mo na yung listahan mo. Ano tayo? Ano muna? Alphabetical tayo? Alphabetical. Alphabetical. Mula sa... Sige, alphabetical. Oho. Kasi... ito na po. Para alang-alang po doon sa kabatiran ng ating mga kababayan at nang kayo po ay wag nagtatanong sa social media, ang iba ay nagtatalo-talo pa. So, ito na po ang listahan hawak namin ngayon at ito po ay inaral na mabuti. Bago nila mapagpasyahan kung sino-sino ang makasama po dito sa listahang ito, Nelson. Ay, teka muna, Jen. Maisingit ko lang. Ang COMELEC pala ay mayroong, di ba sabi mo, masama yung may mga troll farms, di ba? Ang COMELEC gumawa ng troll farms Sarili nila? Oo! Ayan Di ba, baka naman hindi troll yan. Kasi, iba lang ang tawag. Oho. Keyboard warriors. Ayun! Di ba keyboard warriors? Kasi pag sinabi mong troll, negative agad ang negative. epekto. Kung ano man itawag mo dyan, keyboard warriors, Tama. COMELEC. Ay, pero malamang ang ipopromote niyan positibong bagay. May kinalaman sa nalalapit na eleksyon. Babantayan nila yung mga misinformation online. Ayun, Yung mga tama yan. malisyosong post, mga fake news sa social media na may kinalaman sa eleksyon. Oho. Sa pamamagitan daw po ng keyboard warriors, ano ba itsura ng mga keyboard warriors na ito? Di mukhang keyboard ng computer. Puro tiklado. May Windows yan. Gaano kaya kadami to, ha? Parang bungi-bungi ngipin yan. Ay, dapat pala Alam mo, dapat yan ang inuna ng PCO. Noon pa dapat At saka ako, bukod sa COMELEC, kasi ako, again, tama ang communication, di ba? Yes, tama ang ginawa ng COMELEC na ito. Agad po nilang inaagapan ano man ang mga negative. Alam mo, dapat noon pa man, ito na ang ginawa ng ng PCO. Monitoring, Dati yun ang paratang. Kaya yung dating PCO secretary, ano pangalan doon? Panahon ni Digong, si Paandar. Di ba yun ang nagkaroon pa ng investigasyon sa Senado yan Gaano karami ang mini-maintain nilang mga trolls, para
Again, Nelson, wala akong nakikita masama sa troll, ha. Lalo pat ito kung tawagin Depende nila. kung anong, kasi kahit anong itawag mo dyan, depende Oo. kung anong ginagawa eh. Yes. Kung mabuti, binabantayan yung fake news, walang masama dyan, di ba? Mayroong natawag din Itinatama yung mali, di ba? Yes. Yung keyboard warrior, sabi nila, white army yung tawag nila dyan eh. Kung halimbawa, ipopromote mo yung programa ng gobyerno. Oo. Ang ipopromote mo, halimbawa, ay magagandang lugar sa Pilipinas. Maganda yan. Di ba? Ako dapat lang kasi meron naman tayong budget para sa information dissemination eh. Totoo. Di ba? Kaya dapat hindi ka matatakot sa fake news eh. di ba? Wag. Kung mabilis din kayo. Di ba? Yun. Dapat mas malakas kayo at mas mabilis kaysa dun sa mga nagpapakalat ng fake news. Ang nangyari kasi sa troll farm, nabansagan na parang pang-character assassination. Di ba? Halimbawa, yun yung mga kalaban sa politika, wala nang ginawa kundi siraan ng siraan. Pero again, kung halimbawa tayo po nasa PCO, si Secretary J, halimbawa si Undersecretary Claire Castro, kung meron man silang taga-promote sa pamamagitan po ng kanilang social media, di ba? Sa Facebook nga may tinatawag na boosting eh. Di ba? Technically yung boosting ano yun eh. Keyboard warrior yun, Nelson, di ba? Kasi binuboost mo yung isang programa ng Facebook eh. Kinakalat. Oo. Dapat ganun din ang ginagawa ng PCO. O programa ng gobyerno, i-boost natin yan. Gumamit tayo ng mga kasangkapan. Tama lang po siguro, walang masama doon. Kaya nakita mo, ang dating PCO Secretary Martin Andanar, na-maintain niya nila yun. Di ba? Kanilang ganung bagay. Bagamat, dati, pinararatagan din sila, gumastos sila ng pagkalaki-laking halaga. At alam mo dyan, sa technology ngayon, hindi mo kailangan ng maraming tao eh. Para bantayan mo ang social media eh. Totoo. Eh, sabi ko, monitoring lang muna. Yes. Halimbawa, gusto mo malaman kung ilan na nag-mention. Halimbawa, binention yung pangalan mo, Jenso Barjaga. Oo. Gusto mo, minuto, ipapadala ko sa'yo. Pwedeng gawin yun? Oo, automatic, kahit tulog ka. Oo. Yun lang ginawa kong news monitoring. Yan ang sample niyan. Ayun. Oo, di ba? Oo nga, no? Dumarating ng dumarating. Mababantayan mo. Pwede mong i-filter yan. Alam mo, ang gusto ko lang makuha ay news tungkol sa election. Ayan. Pwede mong i-filter yan, puro election lang ang papasok sa'yo. So makikita mo dyan kung may totoo, kung may fake. Oo. At kung merong man dapat sagutin agad, Yes. mabilis. Yes. Oo. Secretary J, PM is the key. Meron ng ganun palang pwedeng gawin. Madali lang naman gawin yan. Halimbawa, kay Secretary Claire. Secretary Claire, may mga bumabati ko sa'yo. So, mag-feed agad sa kanya. Halimbawa, ang gusto mong malaman ano ba kayang sinasabi ni Eden Santos tungkol sa akin? Ayan yan. Oo. Ano mo doon? Hashtag Eden Santos. Lahat ng lalabas ng pangalan ni Eden Santos, masasagap mo. Ayun. Oo. Ay, wala naman pala sinabing masama sa akin. Peaceful ka ngayon. Sasabihin nyo, tara, bumili lang tayo ng bag. Yun. Bili tayo ng bag na Louis Vuitton. Louis Vuitton. Local na local eh. Yun, meron kong keyboard warriors ang Comelec. Tama naman. Ako tama yan. Sa part ni Chairman George Garcia, Yan dapat. tama yan. Gamitin natin ng technology na sa ikabubuti. Di ba? Kahit na ngayon ng Supreme Court dyan, gumagamit na ng artificial intelligence. Sa panahon ngayon, hindi na natin maiiwasan talaga yan. Yan na po talaga ang trend. Kasi magpapadali ito ng trabaho mo. Ibig sabihin na magpapadali, kung hindi ka kasi gagamit ng tools, matatalo ka talaga nung milyon-milyong mga troll army man yan o mga tao mismo. Di ba? Pero kung ang troll, white army ang papakalatin mo, at least mabilis na napipigilan ng mga negatibong balita. Yes. Di ba? Oo. Yun. Mayroon naman ho pala na pwede ho ninyong gawin eh. At least ngayon, i-promote natin halimbawa ang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Di ba? Magagandang diving site. O ikaw naman sapagkat ito'y Comelec, ang meron, ang ipopromote nila ngayon, mga kaparaanan sa nalalapit na halalan, Nelson. Yes. Ay, tama yun. Pag kami nagpapakalat ng mali, makikita ka agad nila. Agad masasagot nila. Yes. Importante yan. Kasi alam mo, minsan, kaya lang naman lumalaganap ang fake news, yung maling mga balita, pag hindi pinansin Di ba? Walang sumagot kagad. Walang nagsabing, fake po yan. Ito po ang totoo. Sa makabagong panahon kasi ngayon, Nelson, dati kasi, di ba, ang katwiran ng mga politiko, bayaan mo na yung fake news na yan. It will die in natural way, di ba? Natural cause. Hindi na ngayon.
Ngayon, hindi na eh. Kasi pagka hindi mo Isang pinansin yan, pindot mo lang eh. kakalat ng kakalat. Viral ang mangyayari dyan. Oho. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay, huwag natin pansinin. Oo. Di ba? Dapat talaga Dapat pinapansin. Sa panahon ngayon. Yung, kasi ang Iba panahon bilis ngayon pong magpalaganap ng mga maling balita at fake news ngayon. Yan. O, paano? Secretary- Yung listahan mo na. Ganon? Hindi, kasi pinapayuhan ko pa Secretary J. Sige, payuhan mo na. Payuhan mo muna. Ay, kasi... Payuhan mo na. Secretary J. Oo. Sino bang Jay yan? Jay Sonsa? Wag na yun, mahirapan tayo doon. Mas magaling pa sa atin yun. Ano? Secretary J. Ruiz, di ba? Undersecretary Claire Castro, Aha. at sa lahat po ng mga USEC Ba? ng PCO, Aba? pwede ho, ako sa dami ko, sa alam ko, sa dami ng kapangyarihan at pondo ng PCO, pwede niyo po sagutin agad-agad ang mga fake news. Hindi kayo dapat nagpapatalo dyan. Diba? Ang buong kapangyarihan ng gobyerno nasa inyo eh. Yes. Magtataka ka naman, ang gobyerno natalo. Oo. Diba? Sa mga fake news pa nakatalo sa inyo. Sasabihin mo, bumabaho kasi ang rating ng Pangulo. Oo. Kasi dahil sa fake news. Parang inamin mo, natalo ho kami. Natalo kami ng fake Apakahina ho news. namin. Oo. May dapat wag kayo magpatalo sa fake news. Oo. Yes. Ay, nako. So ito na po. Ayan na. Alang-alang po again sa kabatiran po ng ating, balik na naman ako sa simula nito. No? Sige na. Nawawala yung linyada ko eh. Sige na. O ito po, again, ito hong listahang ito, kanina kasi may mga tumatawag pa mga reporter sa akin, so Jen, ganito ganyan. Kako, wala din akong listahan eh. Ito ngayon, dito po sa ating palatuntunan ay may mga tumatawag. Saglit lang, may mga... Basahin. Ha? Nagre-ring. Nagre-ring? Baka sabi nila, wag muna. Ay, wag muna. Bumasa daw muna tayo ng reaksyon. Ay, sayang. Vox Populi muna tayo. Vox Populi. Ano ba naman ito? Ang tanong ho natin, masyado nga bang mabilis ang ombudsman sa kanilang pag-akto sa sinampang reklamo ni Senadora Amy laban sa matataas na opisyal ng gobyerno? Sagot ng ating reactors, B, tama lang po yun. Luelias Borja ng Nueva Ecija. Abi, hindi po. Wala nang mas mabilis pa sa ginawa nila kay Duterte na pagdala sa ICC Beauty Lagman ng Malolos City. B, tama lang po para malaman agad ng taong bayan, Amor Laksamana ng Kuwait. B, digital na ang karma ngayon. Abon Albaran ng Mandaluyong City. Ayun, pasensya na kayo, hindi kami naniniwala sa karma. No? Ay, nako. Pa-shout out daw po sa Fuentes family and Fernandez family. Ayun, May screenshot pa sa ating palatuntunan. Batiin ko na rin sina Kuya Sunny de Mesa. Oy! At Kuya Roy de la Peña. Diyan lang naman ito sa sa Iriga City. Sa Bicol. Bicol. Sabi naman ni Kasani Correa, Jen, basahin mo na, please lang. Ganit na. Nanonood kami sa abroad eh. Ay, hindi. Para dito sa abroad. Easy lang kayo. Pagka nabasa na ni Jen yan, marerelax kayo. Ayan. Marerelax kayo. Kasani, saglit lang po ho. Saglit lang. Medyo standby lang po kayo. Pakisabi po kay Mami Rose, pisil-pisilin mo na konti yun para mamasahe kayo, ha? Marelax kayo. B, tama lang po. Para mapanagot ang mga may kasalanan. Maricel Manguhig ng South Horizon, Hong Kong. Di tama lang po, pero sana totohanan yan at may resulta agad. Crisostomo Ibarra, Manchester, UK. Ayun. Masyadong mabilis, mukhang minadali eh. Jetro R. Japet ng Bohol. Dapat naman talaga mabilis ang aksyon. Sila nga, sinakay agad sa eroplano. PRRD. Pag sa kanila ginawa, nagre-reklamo sila. J. Ryan Santos, Luzon Avenue. B, tama lang po, Angie Domingo ng Makati. Tama lang po yan. Dyan sa gitan ng Silang Cavite. B, tama lang yan. Para makapagpaliwanag sila, tama kayo. Leia Muega,
Kowloon, Hong Kong. Tama lang po yan. Dapat nga po may kasamang eroplano. Tulad ng ginawa nila kay Tatay Digong, Ronald Manila ng Mandaluyong. Saan naman sila dadalhin? Wala naman sila reklamo sa dahig, no? Di ba? Wala. Dadalhin sa Bilibid, yung Bilibid Prison. B, tama lang po, Mike ng Indonesia. Di sagutin na lang din po nila agad-agad, Yunesa ng Yuanlong, Hong Kong. Ayun! O, okay na. Pwede Okay na tayo? na. O, break muna tayo. Break muna. Ilan po muna ang mahalagang palala. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. It's hotter, the most awaited happening of your summer. It's the Summer Blast 20.